So mga bagay na kailangan mong gawin upang manalo ka sa no contact rule. Okay? So alam niyo naman kasi mga kamamay, ang sinasabing no contact rule, kailangan aalisin mo lahat ng bagay. Lahat ng pag-message mo sa kanya, lahat ng pag-aalala mo sa kanya, aalisin mo yan kamamay. Medyo mahirap to, lalo na kung mahal mo yung isang lalaki, yung isang babae. Pero alam nyo ba na kapag ginamit nyo ang no contact rule sa isang tao, dyan nyo makikita kung ano ba talaga ang status ninyo pagdating sa buhay niya, sa puso niya. Dyan nyo malalaman kung totoong mahal pa ba kayo. Dyan nyo malalaman kung may pag-ibig pa bang natitira sa puso niya para sa inyo. Kaya mga kamamay, ito yung kailangan nyong gawin. Kung nakikita nyo na parang binabaliwala na lang kayo, hindi nyo na maramdaman yung isang lalaki, hindi na kayo pinapriority, hindi nyo na nakikita yung pagmamahal sa inyo, wala na yung concern. Kaya kailangan nyo minsan i-apply yung no contact rules sa kanila para ma-realize niya kung ano ba yung buhay nila kapag wala ka. Para ma-realize nila kung kailangan pa ba kayong balikan or hindi na. Okay? So, mas nagiging effective to mga kamamay kapag mahal kayo ng isang lalaki. Talagang bumabalik sila right after na mag-no contact rule kayo sa kanila. Pero ano nga ba yung mga bagay na kailangan mong gawin para manalo at magawa mo itong no contact rule na ito? Mahirap din kasi ito. Mahirap kasi sakripisyo po ito. Alisin mo lahat ng inyong communication. So ito na nga mga kamamay, ano nga ba yung mga bagay na kailangan mong gawin para manalo ka sa no contact rule? So number 1, iwasan mo ang i-stalk siya. Tandaan niyo mga kamamay, ito yung nagiging mitsa ng inyong mga kamay para pumindot at i-chat ang isang lalaki kapag palagi niyong ini-stalk siya. Bakit niyo ba kailangan i-stalk? Ang goal natin dito is kalimutan siya. Hindi nyo sila pansinin, hindi nyo sila maramdaman, hindi nyo sila bigyan ng oras. Pero bakit kailangan yung i-stalk? Kasi kapag ini-stalk nyo ang isang lalaki, lalo lang kayong nagkakaroon ng interest para i-message eh. Mamimiss nyo yan, sigurado ako, kasi hindi naman ganun kabilis mawala ang nararamdaman sa isang lalaki. Huwag nyo i-stalk. Bitawan nyo yung mga cellphone ninyo. Gumawa kayo ng ibang bagay na mas magiging makabuluhan pagdating sa inyo. Hindi yung naghahabol kayo palagi sa isang lalaki. Kamamay, namimiss ko na yung jowa ko eh. Halos 1 linggo na rin na hindi nagpaparamdam sa akin. At pinipigilan ko lang din ang sarili ko na hindi mag-message pero sobrang miss na miss ko na kung alam mo lang kamamay. Oo, alam ko yan. Kaya nga gusto nating pagsisihin yung lalaki eh. Kaya nga gusto natin na ibalik yung interest niya sa iyo. Ito yung kailangan mong gawin eh. Para makita ng isang lalaki kung ano ba yung kailangan niyang gawin para bumalik siya sa iyo. Kaya nga ginagawa natin itong mga kamamay eh. Para ma-realize ng isang lalaki yung kawalan ng kanyang saya kapag wala ka. Pero tandaan nyo ha, kung talagang wala ng pag-ibig, kahit mag-no contact rule kayo sa mga yan, hindi nababalik ang mga yan. Pero kung siya is naguguluhan lang, kung meron mang ibang babaeng dumarating sa buhay niya, well, marirealize niya kung sino talaga yung mas mahalaga. Kasi darating sa point na mag-iisip siya kung sino ang dapat niyang piliin. Ikaw na paalis na sa buhay niya na mas kailangan niya o yung bago niya na hindi pa niya alam kung ano ang mangyayari sa buhay niya kapag sila nagkatuluyan. Malamang sa malamang mga kamamay, mas pipiliin ka niya. Kasi mabuti kang babae kung mabuti ka nga ba? Kasi maayos kang babae kung maayos ka nga ba? Ikaw yung pipiliin niya. Kasi may background na siya na wala ka namang ginawa sa kanyang hindi tama. Kung lahat ng ginawa mo sa kanya, okay, wala ka namang ginawang kasalanan sa kanya, huwag kang mag-alala, babalik yan sa iyo. Okay? So, kaya mga kamamay, sinasabi ko sa inyo, pigilan nyo munang i-message siya, i-stalk siya, para sa ganun, hindi nyo siya may message or hindi nyo siya nami-miss. So, isa yung paraan mga kamamay para kayo ay manalo sa no contact rule sa inyong relasyon. So, number 2, tiisin mo siya hanggat kaya mong tiisin. Okay? Ngayong ginawa mo na ang no contact rule, kailangan tibayan mo ang puso at isip mo. Kailangan mo siyang palaging isipin. Ibaling mo ang iyong atensyon sa mga masasayang bagay na maaari mong gawin sa isang araw. Kung kailangan lumabas, makipag-bonding, mag-SM, mag-Robinson kayo ng mga kaibigan mo para lang makalimot, gawin mo kamamay. Huwag lang yung mga bagay na hindi tama. Baka mamaya maglasing ka pa dyan. Baka mamaya kung ano-anong gawin mo dyan para lamang makalimot, hindi ganon. Yung mga maayos, mga tamang gawin yun ang gawin mo. Kailangan mo kasing hindi maisip palagi ang isang lalaki. Magtrabaho ka, magtinda ka dyan, magsari-sari store ka, lahat ng po pwedeng makapag-improve ng sarili mo,
doon ka mag-focus, wag sa isang lalaki. Para sa ganon, kapag ka nakaya mo ng tiisin ng isang lalaki, lumilipas din sa kanyang araw na talagang sumasagi ka sa kanyang isipan. Mag-iisip yan, bakit kaya yung aking girlfriend hindi nagme-message sa akin? Isang linggo na. Ano kayong problema? Baka nakahanap na yun ng iba. Tapos wala ka namang ginagawang pagkakamali sa kanya. Malamang sa malamang, lalapit yan sa iyo. Muli ang magme-message sa iyo. Magtatanong bakit nagkaganyan ka. Ikaw pa ang tatanungin, di ba? Pero syempre, manahimik ka lang. Pero syempre, dapat hindi mo sabihin kung bakit. Kasi mararamdaman niya kung ano ba talaga yung mga bagay na nagawa niya. Kaya mga kamamaya, tiisin mo siya hanggat kaya mong tiisin. Kapag ginawa mo yan, hindi ka matitiis ng isang lalaki. Hayaan mo lang lumipas ang araw. Kung hindi siya bumalik, pasalamat ka na rin. Kasi hindi siya tamang tao para sa iyo. Kasi puro katoksikan lang din naman ang inihahatid sa buhay mo. Bakit kailangan mo pang piliting bumalik, di ba? Pero kung babalik, i-filterize mo ulit. Kilalanin mo ulit, tingnan mo ulit kung nagbago, kung may natutunan. Kung wala, iwanan mo. Right? So next, na tips para manalo sa isang no contact rule. Libangin mo ang iyong sarili para ma-focus ka sa ibang mga bagay. Gaya nga ng sabi ko sa inyo mga kamamay, alam kong malungkot ang mga araw na lilipas. Alam kong magiging malungkot ang mga buwan na lilipas na wala siya sa tabi nyo. Kung nasanay kayo na magkasama noon, magkatabi sa higaan, magkasabay natutulog at gigising, mag-aamuyan ng hininga, bakit ngayon? Magkalayo na kayo. Diba? Bakit ngayon? Hindi na kayo nag-uusap. At ngayon, ini-apply mo nga ang no contact rule. Kapag kaganyan mga kamamay, wag mo nang masyadong pakaisipin yung lalaki. Kung puro katoksika naman ang ginawa sa inyo, mag-focus ka na lang sa mga bagay na makapagpapasaya sa iyo. Move on, ika nga. Parang ilalagay mo na yung sarili mo sa pag-move on. Pero wala kang dapat sabihin, wala kang dapat i-reply sa kanya. Baka mamaya, mag-move on ka pero tawag ka ng tawag. Nasaktan mo kasi ako. Mahal pa naman kita. Bakit hindi nagme-message sa akin? Baka ganyan yung mga sabihin mo sa text o sa tawag. Di ba? Huwag ganyan mga kamamay. Kaya nga pag sinabing no contact rule, kailangan wala kang contact sa kahit na ano sa kanya. Baka mamaya wala kayong contact sa Messenger. Yung pala, sa WhatsApp kayo nag-uusap, di ba? Sabi ni kamamay, dapat wala daw kaming chat-chat eh. Wala daw dapat kaming Messenger. Yung pala sa WhatsApp nag-uusap. Hindi rin po tama. Dapat lahat. Wala kayong dapat magiging balita sa isang lalaki. At yung lalaki wala din dapat magiging balita sa iyo. Para sa ganon, magtaka, mag-isip ang isang lalaki sa mga araw-araw na lumilipas. Kung ano ba talaga ang ginagawa mo, bakit kinakaya mong tiisin siya? Doon siya magtataka, magtatanong, magwa-wonder kung bakit kaya mo na itong gawin sa kanya. At ngayon, tataas ngayon ang interest mo sa kanya, magiging high value ka ulit. Kasi hinahanap mo yung katangian mo, hinahanap ka niya, hinahabol ka niya. Kaya magandang sign mga kamamay na mananalo ka sa no contact rule kapag ka nag-focus ka sa ibang bagay at hindi sa kanya. So next, kumain ng masusustansya, mag-ehersisyo at magpaganda. Ito mga kamamay, pinag-isa ko na. Talagang napakatindi nito pagdating sa isang lalaki. Talagang mananalo ka kapag ka dito ka nag-focus. Kasi mga kamamay, yung lalaki down na down. Nag-iisip na siya sa araw-araw. Bakit hindi mo na siya i-message? Bakit hindi ka na naghahabol? Yung pala, busy ka sa pag-workout. Busy ka sa pagpapaganda. Busy ka sa pag-i-improve ng sarili mo. Okay? Tapos magpo-post ka sa social media. Huwag niyong ibablock yung lalaki, okay? Tapos magpo-post ka sa social media. Ang sexy mo na, ang puti mo na. Ang sarap mo na. Naku po, tululaway ang mga yan. Kahit anong edad mo kamamay, ang ganda o ang pag-i-improve ng sarili ay walang pinipiling edad. Tatandaan nyo yan. Ang dami kong nakikita kapag ako ay bumubiyahe, pupunta sa trabaho, kahit medyo may katandaan na, medyo may edad na, 40, 50s, yung iba mga 60s pa, may asim pa sila mga kamamay. Hindi ko may tatanggi yan. Kaya kayo, ikaw, huwag ka nang umilag, may pag-asa pa yan. Kung mataba ka, bakit hindi mo gawa ng galaw, ng kilos? Nasa tao po mga kamamay. Kung paano kayo uunlad. Nasa inyong mga kamay, nasa inyong pag-iisip. I-correct ninyo ang inyong mindset mga kamamay. Huwag kayong mawalan ng pag-asa kung kayo ay may mga pangarap at gustong marating. Simulan ninyo. Gawin ninyo. Huwag kayong puro pangarap, i-apply po ninyo. Okay? Kaya mga kamamaya, sinasabi ko sa inyo, mag-self-improve kayo, kumain ng masustansya, mag-ehersisyo at magpaganda. Sigurado ako pag nakita ng isang lalaki, malamang sa malamang, hindi kanya matitiis, mananalo ka sa no contact rule. And last, huwag mong kalimutang humiling sa itaas. Napakahalaga nito mga kamamay. Kung kayo man is pagod na sa no contact rule, for example, matibay talaga, matigas talaga ang isang lalaki. Hindi nagme-message, hindi nagpaparamdam, hindi nagpo-post,
pero mahal nyo pa. Okay? Natiis nyo na nga ng isang buwan na hindi siya i-message. Ang tanging paraan na lang na kailangan yung gawin is humingi ng tulong sa itaas. Walang imposible sa ating Diyos Ama. Tayong lahat ay siya ang gumawa, kaya po pwede niyang hawakan ang kanyang puso't isipan. Pwede niyang hawakan ang isip ng isang lalaki na magbago ng kanyang pananaw, na lumambot sa nangyayaring hindi pagkakaintindihan sa inyong relasyon. Kaya wag ka sanang tamarin o mawala ng pag-asa na humingi sa nasa itaas kasi walang imposible para sa kanya. Okay? So, yan lang muna sa ngayon mga kamamayan, kailangan nyong mga gawin upang manalo kayo sa tinatawag na no contact rule sa inyong relasyon. So, sa mga may katanungan dyan, sa mga may gusto pang linawin pagdating sa buhay pag-ibig, mag-comment lang po kayo. Sagutin natin yan next vlogs natin. So, paano mga kamamay? Mahal ko po kayo, mag-comment naman kayo para naman tayo ay ganahan sa paggawa pa ng mas maraming video para sa inyo. So, paano mga kamamay? See you for our next vlog. Mahal ko po kayo. Paalam.